Tignan mo yung tongue niya. Tignan mo yung posture, oh. Look at that! Ang laki niyang tignan. Ayun! Ayun! Sikat ang kagandahan ng Maria Cristina Falls. Pero may tinatago itong kamandag na ngayon lang natin makikita. Nakilala namin si Elvin, park supervisor sa lugar. Marami raw makamandag na ahas ang makikita sa park, kaya sila mismo ang kusang nanguhuli sa mga ahas. Inililipat nila ito sa ibang parte ng park para protektahan ang mga turistang pumupunta. I was not yet familiar that time na ano pala siya, venomous pala siya. Using a stick, nire-remove namin siya sa area para yung encounter niya with visitors malimit. Hindi pa nakakalayo ang team, may nakitang ahas na ang isa sa aming guide. Ayun! Okay, okay, okay. Isang Philippine Pit Viper. Mga 5 minutes pa lang tayo naglalakad, no? Simula doon sa umpisa, sa baba. Nakita na natin dito sa mga puno. Very steep yung daan. Actually, staircase na siya, no? Pero dito lang siya sa tabi-tabi nakikita halos. Nakita natin doon sa... Dito sa middangan natin, you can see. Maliit pa, baby pa lang. Siguro mga, 5-6 inches ang haba nito, if you stretch it. Yung ulo niya halos 2 times ang diameter ng katawan niya. Maliit pa lang, very stealth na yung kanyang pagkilos. So ayun yung buntot, kita mo. Siya yung nakakapit while the rest of the body is gliding dun sa surrounding niya. Halos kaya na niya i-lift yung half of its body. And it's monitoring my movement. Baby pa lang pero ganyan na siya ka-fierce. May venom siya, no? But that's such a beauty. Ganda, no? So ito mismo, sa tabi lang halos ng daan, nakita natin. Nice, very healthy, ang taba. Tapos halos hindi siya takot sa tao kasi nandito na tayo, nararamdaman niya halos yung presence natin. Yun yung isa sa mga nakaka-amaze sa akin eh. Kasi halos hindi sila gumagalaw. Look at that. Alright. Yan, spotlight baby. Alright. Alright, come on. Come on. Also, wait. Come on. More than 1 foot yung haba niya. Kita mo yung katawan niya. Very healthy. Ito mainit sa mga mata ng mga nanguhuli because mataas ang bentahan nito sa merkado. Labas ka, labas. Yung mata parang light yellow to almost white. Talagang iba siya dun sa color ng kanyang scales. So kita nyo, galing sa ibaba yung fang. There you go. Once it opened its mouth, dun siya nag-activate and it's trying to grasp me. Pero nasaan na kaya ang Philippine Temple Pit Viper? Isa na namang Pit Viper ang nakita namin pero mas agresibo ito. Op! Para medyo masungit itong isang to ah. Mas dark yung kulay nito kaysa dun sa pangalawa. But the third one is darker, deeper green ang kulay niya and more aggressive. Since they sense, ang gamit nila pang kuha ng kanilang prey is they sense the heat, no? So maybe activated yung kanilang
attack instincts right now. Nakatutok siya sa akin siguro kasi nagsasalita ako and I emit a lot of heat from my breath, no? Tignan mo yung tongue niya. And ready to attack anytime. Tignan mo yung posture, oh. Ang susunod na makikita ay for educational purposes lamang o karagdagang pagpapaliwanag ng heat sensor ng isang pit viper. Look at that! Grabe! Gutom talaga to kasi ito yung kita natin, no? Ininitan ko siya as close as possible. Kasi this is the source of heat, no? And nakita natin enough na para mag-cause ng necrosis sa aking fingers. And to some extent can cause amputation sa ibang mga tao. Alright, sige, balik na natin para makahanap na siya ng pagkain niya. Ang mga pit viper ay may tinatawag na mga heat sensing pits o mga puwang na nakadadama ng pagkakaiba ng temperatura na matatagpuan sa pagitan ng kanilang mga mata at butas ng ilong. Gamit nila ito para hanapin ang kanilang makakain sa gabi. Hindi lang 3 ang aming nakita. Para mas malaki kaysa dun sa second na nakita natin. Saka medyo mataba. Gutom din. Tsaka mapayat. Parang mas mapayat siya kaysa dun sa iba. May ipis na sa likod. Akala ko kanina kung ano insekto. I thought it was a parasite. So meron siyang ipis na sa likod. So kanina yung naguna tayo naghahanap, yung mga ahas na nakikita natin hindi ganun ka-aggressive pa. Ayon kay Dr. Arvin Jesmos, isang herpetologist, ang mga nakita nating ahas ay mga Southern Philippine Pit Viper. Pero hindi pa namin nakikita ang aming hinahanap na Philippine Temple Pit Viper. Sa aming paghahanap ng Temple Pit Viper, nakilala namin si Alex. Aminado siyang nanguhuli ng ahas para pagkakitaan. At nagulat kami sa laman ng kanyang backpack. Hindi namin inakala na ang laman ng kanyang backpack ay ang hinahanap naming makamandag na Philippine Temple Pit Viper. Itong ahas na to, halos kamukha ng mga vipers na nakita natin kagabi. Pero iba lang yung pattern at hindi dito na yan nakuha nung may-ari dun sa Bohol. Dumadayo para si Alex sa ibang probinsya para humuli ng ahas. At nakagat na raw siya nito. Nagnana raw ito. Buti na lang at gumaling pa ang kanyang daliri. Hindi tulad ng nangyari sa kanyang kaibigan na nakagat sa hintuturo ng Philippine Temple Pit Viper na nabulok ang daliri at kinailangan itong putulin. Makamandag ang mga Pit Viper. Merong hemotoxin sa kanilang venom na maaaring ikabulok ng parte kung saan ito kumagat. Sa wild, gamit nila ito para paralisahin ang kanilang pagkain bago lunukin. Endemic o dito lang sa Pilipinas matatagpuan ang Philippine Temple Viper. At hanggang ngayon, konti pa lang ang pag-aaral sa mga ahas na ito. Pero dahil sa ganda ng kulay, marami ang may gustong mag-alaga nito. Pinilawanag ko sa kanya ang nabawal sa batas ang panguhuli at pagbebenta ng anumang hayop na galing sa wild. Alam mo, bawal, di ba? At pwede kang magkulong o magbunta, right? Pero tayong Wildlife Act. Alam naman ni Alex na bawal ito. Sinubukan kong hingin sa kanya mga ahas. Siguro in time, ibabalik ko din yan. Nangako siya na sa takdang panahon, siya na mismo ang magta-turn over nito sa mga kinauukulan para maibalik na rin ang mga ahas sa kanilang probinsya. Gusto kong maniwala na darating ang araw na yon. Maliit lang siya pero pag spread niya yung kanyang wings, ang laki niyang tignan. We're
going to feature this strange but fascinating animal. Una namin gagawin ang catch and release kasama si Sir Paul Carino, isang eksperto sa mammals. Ang catch and release ang paraan ng mga siyentipiko para masuri ang hayop. So it's catch and release time. And the first time natin itong gagawin, importante yung safety ng animal at saka ng safety ng mga tao. We will do this swiftly para pagkakuha natin ng mga biometrics, we will release them right away. 3 o'clock at saka from the 3 o'clock go straight up. Sa mababang parte ng puno, sila ang tinatawag na Philippine Flying Lemur o kagwang. Kailangan namin maging strategic yung mga location namin. Kailangan namin ma-predict kung saan puno siya pupunta. Ang kagandahan nito, a flying lemur will never fly up but it will glide down. Sa kabila. Yan, dakop, dakop. Dakop, dakop, dakop. Ayun, huli. Ayun. Swat bag. Wow, look at that. Look at that. How it clawed the glove, huh? Narinig mo yung ingay niya? That's the first time I've heard the vocals of a flying lemur. Mabilis naming kinunan ng detalye ang kagwang. Head. Total body mass. So nung in-examine namin siya, marami kaming na-discover sa kanya. Pagbukas namin ng bibig niya, nagulat ako. Nakita ko yung kanyang pangil, para siyang pangil ng carnivorous animal. Pero this animal, itong kagwang nito, is purely vegetarian. Look at the lower incisors. It's like a ruminant, oh. Tapos pagtingin ko sa taas, wala pala siyang ngipin. So, in terms of the mouth, it resembles goats. So, yun yung amazing doon na na-discover namin. And even our mammologist, na si Paul, nagulat. Doon sa area kung saan siya kinuha. Go! Kinabukasan, isa pang kagwang ang nakita namin na nakasabit sa sanga. It's 1.46. Ikukumpara ang dalawang kagwang para makumpirma ang natuklasan namin. Ay, oo, ha? It's also very loose. Tapos yung upper, wala. Dental pad lang siya. Four incisors, ano, lower. Nakumpirma namin sa dalawang Philippine Flying Lemurs na wala silang pang-itaas ng ngipin. Dahon at kung minsan ay prutas lang ang kinakain nila. Bukod sa bibig, nakamamangha rin ang ginagamit ng kagwang sa pag-glide sa mga puno. Maliit lang siya pero pag spread na yung kanyang wings, ang laki niyang tignan. And this membrane, we call this propatagium. And you see, it's very soft. Propatagium ang tawag sa balat ng kagwang na ginagamit ito para dumugusdos o mag-glide. Ito ang abilidad ng kagwang na aabangan namin sa gubat. Nakita niya na. Bye! Sa likod.
Sa bungad pa lang ng gubat, isang lalaking kagwang ang nakita namin. When I describe the kagwang, they look like flying foxes. But when you look at the face, mas tamer naman yung mukha nila. Hindi mo masasabing paniki yung mukha niya dahil para siyang baby cow. Very mamal na mamal ang itsura niya. Yung fur niya, it's like a rabbit from a distance, ano? Pag nagpapahinga siya, naka-curve yung body niya. Isa ang kagwang sa 2 species lang ng flying lemur sa mundo. Espesyal ang kagwang dahil endemic ito o sa Pilipinas lang makikita. Habang lumilipas ang mga araw, anim pang kagwang ang nakita namin sa wild. Pero hindi namin natsyempoan ang pag-glide. Inabot na kami ng gabi sa pag-aabang sa pagdagusdos ng kagwang. Pero hindi namin inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Itong particular shoot ni Nikki, parang nakita mo talagang umiire, tapos binitawan niya yung paa niya sa likod. She was hanging, and then parang may bumukol doon sa puwerta niya. Is this really a footage of a kagwang giving birth in the wild? Kinabukasan, isinangguni namin kay Sir Paul ang nakuna namin. Parang binaliktad niya yung membrane sa puwet. Yung propatid, yung... Ayun, may bubukol, oh. Baby talaga yan, kapatid. Nanganganak talaga sa... Oo, nanganganak. For the first time. Yes! Lucky kayo! Galing! First time, ha? Nakuna namin ang kauna-unahang footage ng panganak ng kagwang. Ayon sa pag-aaral, kada taon, 1 beses lang sila nanganganak. It's so nice to know that na-confirm natin na that's an act of giving birth talaga, no? In the wild, taken sa wild. Ayun na, nakaharap na siya sa kanan. Kung saan nakatingin yung flying lemur na yan, yung kagwang na yan, doon lilipad yon. Nagpatuloy kami sa pag-abang ng pagdagusdos ng Philippine flying lemur. Ayon sa obserbasyon ng mga taga rito, umaakyat muna ang kagwang sa mataas na bahagi ng puno bago ito mag-glide. Ito yung ating aabangan ngayon na sana makuha natin ng magandang shot. Hanggang sa nagsimula na itong umakyat sa puno. Tila ba naghahanda para dumagusdos o mag-glide? Ayun, umaakyat na. Pag umaakyat kasi yung kagwang, ibig sabihin it's going to go to its vantage point and from there magte-take off na siya. So, ayan, abang na kayo boys, abang na kayo. Lahat kami naghihintay, yung mga cameraman namin, si Nikki, pati yung producer namin na si Carl, sumakit na nga yung leeg namin kakahintay. As early as mga 12 o'clock, after lunch, nandun na kami, naghihintay na.
Ayun na, nakaharap na siya sa kanan. Kung saan nakatingin yung flying lemur na yan, yung kagwang na yan, doon lilipad yon. Hanggang sa pagbigyan kami ng kagwang. Ayun! Wow! Pagtalo niya, biglang bumuka. It was just a few seconds lang. Pero yung wow, lahat marinig mo yung wow ng crew, ano? Na parang ang ganda. Ang ganda ng paglipad niya. Yes! Wow! Mapalad kaming makunan ang mga katangian at abilidad ng kagwang. Ngayon, gusto naming ipakilala ang nakamamanghang hayop sa mga taga rito mismo. Capturing those glide na napakalayo really was spectacular. Bukod sa pagkain siya ng Philippine Eagle sa Kamindanawan, meron siyang role in protecting the watershed by dispersing the seeds ng mga prutas. Ang pagkilala sa kagwang ay patunay na kapag bukas ang mata at matyagang nakaabang, hindi maubusan ng matutuklasan. Bagaman makamandag, huwag natin silang saktan o hulihin at pagkakitaan. Protektahan sila dahil mahalaga ang mga ahas sa pananatili at paglago ng mga gubat. Ako si Doc Fred Stresio. Ako si Doc Nielsen Donato, Born to be Wild.